Father, salamat po sa umagang ito sapagkat ang iyong mercy ay bago tuwing umaga. Kung kaya't narito kami, Abba Father, nagtitipon upang pakinggan ang mensahe ng Holy Spirit sa aming buhay. Aba, sindihan mo ng naglalagablab na apoy galing sa iyong banal na altar ang puso ng bawat isa na narito. Ikaw ang humila sa kanila sa lugar na ito for such a time as this. For you, Lord, to move in power in the lives of each one of your people. Abba, Father, I entrust to you the proclamation of your word, for I can do nothing apart from you. Put your words into my mouth, and let your word be like a devouring fire. Abba, consuming our hearts, consuming all the doubts and the unbeliefs, consuming all the sins and all the rags and the filthiness in our mind, spirit, and soul, and body. In Jesus' name, we pray. Everybody will shout, thank you, Lord. Amen. Kamayan mo, katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang umaga. Sabi mo, the mercies of God are new every morning. Ang habag ng Diyos ay bago tuwing umaga. Amen? Praise the Lord. Sinong masaya ngayon? Mukhang masaya ang gising ng marami ngayon. Maganda gising ng iba. Nakangiti. Kasi before, pag tumatayo ko dito, parang nakalimutan nila magpalit pa ng mukha paggising eh. Okay? Marami nakangiti, masaya. Ano bang petsa ngayon? Kasi tuwing mag-a-15 at mag-a-30, talagang ibang inspirasyon ng marami. Okay. Ngayon po, ang matutuklasan natin sa mensaheng ating maririnig ay hindi lamang isang kasaysayan. Hindi lang po ito isang kwento ng nakaraan na naganap. Hindi lang ito isang pahina o page sa isang lumang aklat, sapagkat may isang salita na inukit sa mga tapyas ng bato. Isang salita na ibinulong sa mga tolda sa gitna ng disyerto, at isang salita na minsang umalingaw-ngaw sa mga looban ng templo ng Diyos. Ito po ay isang lihim. Ang paksa natin ay isang lihim na halos tuluyang nakalimutan ng makabagong mundo. Sa English ng makabagong mundo ay modern world. Yung panahon natin ngayon. Ang paksang tatalakayin natin ay isang hiwaga na hindi tungkol sa kung ano ang iyong iniisip. Hindi tungkol sa isang idea o sa isang opinyon, kundi tungkol sa kung sino ka kapag sa paligid mo ay gumuho. Ang ating tatalakayin ay sino ka kung ang mga pangarap mo sa buhay ay nawasak. Kasi kung ang panalangin mo ay tila walang sagot, at ang pangako ng Diyos ay parang naaantala, at kapag ang mundo mo ay tila na parang nawawasak, gumuguho ka din bilang isang tao. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat kapag maayos ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat kapag wala ka ng mahawakan, pero hindi ka pa rin bumibitaw sa Diyos. Ang ating paksa ay hindi tumutukoy sa simpleng paniniwala. Hindi po ito ay believe lamang. Ito po ay isang bagay na mas mahal ang halaga.
mas mabigat dalhin at mas masakit isabuhay. Ngunit mas napakaganda. Ang paksa natin ay tatalakay sa pananampalatayang hindi umaalis. Pananampalatayang kapit-tuko sa Diyos. Kahit wala pong kasiguraduhan ang inaasahan sa tingin ng tao. At ano po ang atin pong papaksain? Ito po ang emuna faith. Yan po ang ating papaksain, ang emuna faith. At hindi lang faith po yan na nagsasabi, kundi faith na nananatili. Hindi lang faith na naniniwala, kundi faith na hindi bumibitaw. Hindi lang faith sa isip, kundi faith na nakaugat sa puso at buhay ng isang tao. At ngayong umaga, hindi ka lang makikinig. Ikaw ay babaguhin. Ikaw ay titibayin at tatanggap ka ng sinaunang pananampalataya ng mga Hebrew ancestors na katulad ni na Abraham, Jacob, Joseph, Moses, Job at iba pang mga prophets na taglay ang tinatawag na emuna faith. At yan po mga kapatid ang atin pong bibigyan ng pansin. Kaya tanungin mo muna ang sarili mo. Meron ba akong emuna faith? Nagtataglay kaya ako ng faith na ito? Na meron ang mga Hebrew ancestors mula kay Abraham? Meron ka ba niyan na pananampalatayang katulad kay Abraham? Dahil maraming mga mananampalataya ni Kristo ngayon nagpapatuloy sa Diyos kapag tumatanggap lamang ng blessing. Makikita mo sa gawain kapag ang kanyang panalangin ay nasagot. Pero kapag walang nangyayari, sumusuko na siya sa problema. Nawawala na sa paglilingkod sa Diyos, umaalis na sa Panginoon, at pati gawain o tungkulin niya sa church ay iniiwan. Mga kapatid, gusto ko pong kayo ay dalhin sa tinatawag na paksa natin na emuna faith. Dahil ang emuna faith ay hindi nakadepende sa resulta. Ang emuna faith ay hindi nakadepende sa sitwasyon at hindi nakadepende sa atin pong nararamdaman. Kaya, nakasulat dyan ang ating paksa, the emuna faith, ang uri ng pananampalataya na meron si Abraham. At saan natin mababasa na si Abraham ay may ganoong uri ng pananampalataya o faith na emuna? Sa Genesis chapter 15 verses 1 to 6, atin po itong basahin. Ang sabi, pagkaraan ng lahat ng ito. So may nangyari. At ang naganap na yun sa Genesis chapter 14. Si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasad na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Verse 4, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Verse 6, ito dito natin makikita yung emuna faith.
si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Palapakan natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Bago natin tunghayan yung verse 6 na sinasabing si Abraham ay sumampalataya, kunin natin ang context muna para maintindihan natin yung pong pinag-uusapan ni Abraham at ng Diyos. Ang sabi ng verse 1 ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at ang iyong napakalaking gantimpala." So, tatlong bagay ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Ang sabi, una, huwag kang matakot. Ikalawa, I am your shield. Sa Tagalog, ako ang iyong kalasag o ako ang iyong magtatanggol sa iyo. At ikatlo, ako, sabi ng Diyos, ang iyong napakalaking gantimpala. Una ay bakit ito sinabi ng Diyos? Huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Yan po kasi sa Genesis chapter 14, kung atin lang pong babalikan, si Abraham po ay galing sa isang digmaan. Tinalo niya ang 4 na napakalakas na mga hari sa pamumuno ni Chedorlaomer na lumusob po sa lupain ng Sodoma at Gomora. At kinuha ang lahat ng mga tao at ginawang bihag pati ari-arian sa Sodoma at Gomora. At napasama ang kanyang pamangkin na si Lot doon po sa mga nilusob ng 4 na hari. At nang malaman ni Abraham yun, siya po ay naghanda at humingi ng tulong kila Ner at sa mga ilan niyang kakilala upang lusubin ang 4 na hari na nagsama-sama. Sa madaling sabi, tinalo sila ni Abraham. Kung kaya't, ang sabi dito sa Genesis chapter 14, ay si Abraham ay nagtagumpay at daladala niya ang lahat ng mga ari-arian na kinuha ng 4 na haring ito. At posible, nang matapos yung gerang yun, nagkaroon ng pangamba si Abraham na pwede siyang paghigantihan ng 4 na hari na kanyang tinalo. Kaya tiniyak ng Diyos sa kanya ang ganito, "Huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong napakalaking gantimpala." Ngunit hindi lamang po siya ay kalasag at hindi dapat matakot, sinabi ng Diyos, ito matindi, "Ako ang iyong napakalaking gantimpala. I am your great reward." Bakit sinabi ng Diyos yun kay Abraham sa verse 1? Alam nyo kasi sa Genesis chapter 14, bago mag-Genesis chapter 15, hindi po hinangad ni Abraham ang mga nasamsam na mga mahalagang bagay mula sa 4 na hari na tinalo niya. Sa halip, ipinabudmud niya ang lahat ng mga mahalagang ari-arian sa mga sumama sa kanya sa pakikipaglaban sa mga ito. At sa Genesis chapter 14, mababasa nyo rin na merong hari ng Sodoma na inalok lahat ng mga ari-arian nila na nakuha ni Abraham. Sa'yo na lang yan. Pero tumanggi si Abraham. Sabi niya, "Hindi ko tatanggapin ang anumang galing sa inyo para hindi nyo masabi na kayo ang nagpayaman sa akin." At dahil tinanggihan niya ang alok ng hari ng Sodoma na kayamanan, at hindi lamang yun. Ang sabi ay si Abraham, galing sa pakikipaglaban, ay nasa lubong niya si Melchizedek, hari ng kapayapaan sa Jerusalem. At doon ay nagbigay siya ng 10 o 10% ng lahat ng meron siya. At ito pong ginawa niyang ito ay isang uri po ng pagkilala na ang tagumpay ay galing sa Diyos. At dahil hindi hinangad ni Abraham ang kayamanan, hindi hinangad ni Abraham ang karanyaan sa buhay,
Dahil hindi kumuha si Abraham ng reward mula sa tao, ang Diyos mismo ang kanyang napakalaking gantimpala. Amen po ba? Pagka hindi ka nagmithi ng anumang salapi na meron ka, ang Diyos ang iyong gantimpala. Ba matindi po yun pag ang Diyos ang iyong reward. Pagdating sa verse 2 at verse 3 ng Genesis chapter 15, ay ating mababasa na kahit si Abraham ay nagtagumpay, pero piling niya may kulang pa rin sa kanya. Ano yung kulang? Wala pa siyang anak na mapagmamanahan ng napakalaking gantimpala. Sino malaking gantimpala niya? Ang Diyos. Kayamanan yun eh. Ang Diyos ang kayamanan. Ang problema, sino kaya magmamana nito pag namatay na ako? Kanino ko isasalin ang Panginoong Diyos para manahin na magmumula sa akin? Amen po ba? Kayo ba naisip niyo sino pwede magmana o may nagmamana na? Na ipamana mo na ang iyong Panginoong Diyos sa ibang mga mahal mo sa buhay o wala pa? At ang sabi rito, gusto niya na may mapagsasalinan ng dakilang gantimpalang iyon sa susunod niyang lahi. Ngayon, pagdating ng verse 4 hanggang verse 6, dito ipinabilang ng Diyos sa kanya ang mga bituin. Abraham, bilangin mo ang mga bituin sa langit kung kaya mong bilangin. Sapagkat ganyan magiging kasindami ang magiging mga anak na ibibigay ko sa iyo. Amen. Anong respond ni Abraham doon? Tingnan nyo, tinanggihan niya ang kayamanan. Tinanggihan niya ang pera. Tinanggihan niya ang marangyang buhay. Anong pangako sa kanya ng Diyos? Ako ang gantimpala mo. But the problem was, wala siyang mapagmamanahan patungkol sa kayamanan na Diyos mismo, na maisasalin niya. Gusto rin niya, pag nawalay siya, yung susunod niyang lahi, ang kayamanan nila ay ang Diyos. Kaya sabi niya, may problema po ako. Wala akong anak. Ang magmamana niyan, ang magmamana sa iyo ay ang aking alipin na si Eliezer. Di ba? Naintindihan niyo po? Sabi sa kanya ng Diyos, tumingala ka. Bilangin mo ang mga bituin sa langit kung kaya mong bilangin. At anong sabi sa kanya ng Diyos? Ganyan din, magiging kasing dami ang magiging mga anak mo. Naniwala ba si Abraham? Yes, verse 6, yun po. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Wala pang nagagawang kabutihan. Pero itinuring na ng Diyos banal. Itinuring ng Diyos magandang tao o maayos na tao si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano ang salitang sumampalataya dito sa Genesis 15 verse 6? Ang salitang sumampalataya ay isang Hebrew na nasa past tense verb form, nasa pandiwa. Okay? At yung pandiwa diyan sa Hebrew ay aman. Pero yan po ay nagmula sa isang Hebrew noun o Hebrew na pangalan na Emunah. Pag pinasten siya, aman. Nakuha nyo? Pero galing sa Hebrew noun na Emunah. Kaya hindi lang ito simple po na ating nabasa, Abraham believed God. O si Abraham ay sumampalataya. Hindi ma-describe ng English translator kung paano niya i-describe yung Emunah na Hebrew na salita. Na yun yung faith noun. Pero aman, pagka binerb siya o pinandiwa siya. Kasi ang pandiwa ay isang action word, di ba? Okay. So, dito ay hindi ma-explain ng mga translator paano ipaliliwanag yung Emunah faith.
Pero ang kahulugan ng emuna faith ay hindi lang naniwala, kundi kumapit siya sa Diyos. Hindi siya bumitaw sa Diyos. Yun po yung emuna faith. Ibig sabihin si Abraham ay hindi lang po naniwala sa Diyos, kundi si Abraham ay kumapit sa Diyos at sa pangako nito. Hindi siya bumitaw sa Diyos, nanatili siya sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng emuna faith. Pero kung hindi natin lalalimin yung pag-aaral about Abraham believed God, akala lang natin, naniwala lang. Katulad, parang ikaw, na naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong, kumakapit ka ba sa Diyos? Iba po yun. Kasi malalim na po na emuna faith ang atin pong pinag-uusapan. At atin pong isa-isahin ang kahulugan ng emuna faith para lubos mong maintindihan. Dahil tandaan ninyo, kinote po yung faith ni Abraham patungkol po sa pagtanggap kay Jesus Christ, pananampalataya kay Jesus na nagliligtas. Ano maintindihan mo? Akala mo save ka, hindi ka pa pala save. Bakit? Hindi mo taglay ang emuna faith. Ibang faith pa lang meron ka. Mamaya malalaman mo kung ano yun. Kasi ang tunay na faith na nagsisave ay yung emuna faith. Kaya nga kinote yun. Di ba ni Apostle Paul? Nung mangaral siya sa Book of Romans patungkol sa paano napapaging matuwid ang isang tao. Di ba sabi, sumampalataya kay Kristo, gaya ng ginawa ni Abraham. He believed God. Hindi ba? So sabihin, yung faith ni Abraham, yun yung faith na nagsisave sa tao. Sa Diyos. Yung faith niya sa Diyos. Pero yung faith na yun is emuna faith. At kailangan palang meron ka niyan. Kaya dito, masasariwa mo sa buhay mo, babalikan mo nung since nakakilala ka kay Kristo. Ako ba ay may emuna faith? Kung wala, kailangan mo uling lumapit kay Christ at taglayin mo ang emuna faith. Dahil yan ang uri ng faith na nagsisave sa tao. Okay? Tingnan natin, kapatid. Point number 1. Emuna faith is faith that stays with God. Yan po ang isa sa mga katangian ng emuna faith na meron si Abraham. Pananampalatayang nananatili sa Diyos. Sa Book of Habakkuk, chapter 2, verse 4, ito po yung sinasabing, the just shall live by faith. Yung emuna faith ay hindi one time na nampalataya ka sa Diyos. Yung ngayon lang. Pagtapos niyan, wala na. Hindi po ganun. Pinamumuhay ang emuna faith. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka sa Diyos, hindi nagbabago sa harapan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Hindi ka umaalis sa Diyos anuman ang mangyari sa buhay mo. Nananatili ka sa Panginoong Diyos. Amen? Hindi pag Linggo, yan, nasa Panginoon ka. Pag Lunes hanggang Sabado, wala ka na sa Panginoon. Kasama ka na ni Satanas, mag-aakbayan pa kayo. Pagdating ng Linggo, ang Diyos naman ang iyong kasama. Hindi yun ang emuna faith. Ang emuna faith na taglay ni Abraham dito ay itinuring siya ng Diyos na matuwid. Just like what I have said a while ago, it's not a one-time experience o hindi pang tuwing Sunday lang. Hindi pang tuwing may gawain lang sa Diyos, meron kang emuna faith. Hindi tuwing may problema ka lang, doon ka lumalapit sa Kanya. Sa halip, ang emuna faith ay ipinamumuhay araw-araw na hindi ka humihiwalay sa Diyos. Kahit nasa trabaho ka, taglay mo pa rin ang emuna faith. Kahit nasa bahay ka, nasa eskwela ka, nasa palengke ka, nasa mga kaibigan mo, nandun ang emuna faith mo sa Diyos. Hindi ka humihiwalay sa Kanya. Kaya siya'y bukang bibig mo sa lahat ng taong nakakausap mo.
Kung nakakalimutan mo ang Diyos, dahil kasama mo ang mga unbelieving friends mo, wala kang emo na faith. Ang emo na faith, kapatid, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo nababanggit ang patungkol sa Diyos. Kaya lagi mo siyang kasama sa puso mo. Amen po ba? Ang emo na faith ay hindi uri ng faith na nandiyan ka sa church worship service natin ngayon dahil may blessing ka. Meron kang blessing. Uy, sis, Brad, buti umaten ka. Siyempre, pinagpapala ko ng Diyos eh. Nandiyan ka lang sa gawain kapag may himala ka o kagalingan na tinanggap buhat sa Diyos. Di ba? May pakinabang kang nare-receive kay Lord eh. Kaya pumupunta ka sa church. Pakitanong nga ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya ba pumupunta ka sa church, may pakinabang kang natatanggap? Anong sagot? Hindi ba makasagot? Ang emo na faith ay faith na nanatili sa puso mo kahit pakaramdam mo tahimik ang Diyos sa buhay mo. Anong ibig kong sabihin na tahimik ang Diyos sa buhay mo? It is as if God is not with you. Para bang napapabaya, para feeling mo iniwan nata ako ng Diyos. Pero hindi. Kahit hindi mo siya nararamdaman physically. Pero alam mo, nariyan ang Panginoon. Hindi ka nag-iiwan sa Kanya. Nananatili ka sa Diyos. Kumakapit ka pa rin sa Diyos ng mahigpit kahit delayed ang mga sagot niya sa prayer mo. May mga pinagpipray ka, may sakit ang lovers mo, pinagpipray mo, ganyan, wala pang kasagutan. Hindi ka lumalayo sa Diyos. Kapit tuko ka pa rin sa Panginoon. Yan ang imunang faith. Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ka bumibitaw sa Diyos kahit nasasaktan ka na sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Ang sama ng loob mo sa asawa mo, pero hindi ka bumibitaw sa Panginoon. Nananatili ka pa rin sa Kanya. Pagdating ng Sunday, nariyan ka pa rin. Kahit pugto ang mata. Nariyan ka pa rin. Sumasamba, nagtataas ng kamay, nagwo-worship kay Lord. Kahit ang dami-dami mong problema, nag-take ka ng board exam, bumagsak ka, hindi yung dahilan para bumitaw ka sa Diyos. Lalo ka pang nagpapagamit sa Panginoon. Yan ang emuna faith. Emuna faith. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, yan ang emuna faith. Ganyan din po ang nangyari kay Abraham. Balikan natin si Abraham. For 25 years na naghintay si Abraham ng pangako ng Diyos. When Abraham was 75 years old, sinabi sa kanya ng Diyos, Abraham, magkakaanak ka mula sa asawa mong si Sarah. Si Sarah ay baog eh. Paano siya magkakaanak? At naghintay siya. Sa paghihintay niya, nakapag-produce siya ng Ismael. Hindi niya nirequest yun. Nirequest ng misis niya sa kanya na magkaanak sila sa pamagitan ng katulong ni misis. Sino? Si Hagar. Pero nawala din yung anak na yun, pinahiwalay sa kanya ng Diyos. Kaya kahit imposible na mangyari ang pangako ng Diyos sa tingin ni Abraham, nanatili siya sa Diyos. Hindi siya tumalikod. Diba nabasa niyo? Hindi siya tumalikod. Kahit dumadaan sa iba't ibang problema at pagsubok, nananatili siya sa Diyos. Kung merong Sunday worship service nung panahong yun, 100% attendance siya parati. At sasabihin ng mga ilang mga members siguro, Abraham, Kuya Abraham, tagal nila ang pangako ng Diyos sa'yo, magkakaanak ka, 25 years na, wala pa rin nangyayari. Umatin-atin ka pa rin sa church, dapat nagtampo ka na sa Panginoon yan. Amen?
Ilan sa inyo rito maraming hinihiling sa Diyos? Wala pa namang 25 years. Gumibigay ka na. Nagko-complain ka na. Sino pa ang halimbawa sa Bible na talagang may immune faith? Yan po ay si Job sa Bible. Siya ay dumaan sa mahigpit na pagsubok. Job 13, talatang 15. Anong sabi ni Job? Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin ng Diyos. Mahirap lamang sa kanya itong aking usapin. Maiharap ko lamang sa kanya itong aking usapin. Si Job po, maganda ang buhay. May takot sa Diyos. Hindi siya gumagawa ng kasalanan. Ang may kasalanan ng lahat ang si Satanas. Sinabi ng ni Satanas sa Diyos, si Job, kaya naman nag-serve sa iyo yan. Kaya naman nag-worship sa iyo yan. Dahil pinagpapala mong buhay niya. Yan sabi ni Satanas sa Job chapter 1. Subukan mong tanggalan mo ng blessing yan. Itatakwil ka ni Job. Katulad siguro ng ibang Kristiyano, sabi ni Satanas. Katulad ng mga ibang Kristiyanong kilala namin, na mga chismoso mga demonyo, na sinugo ko sa mga simbahan. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Sige, alam ko tapat si Job sa akin. Pinapayagan kitang subukan siya, huwag mo lang kukunin ang buhay niya. Di umalis si Satanas. At ito na, isang araw nagising na lang si Job, na sinabi ng kanyang mga tauhan, pinasok sila ng mga tulisan at ninakaw ang lahat niya mga ari-ari ang hayop. Hindi pa rin natatapos doon, biglang kumidlat at tinamaan ng kidlat ang mga pananim na aanihin na sana, sunog lahat. Tingnan ninyo. At hindi pa nagkasya doon. Yung mga anak niya, nagtipon dahil birthday ng panganay. May isang tauhan naman niya ang nagsabi sa kanya, Job, nagkaroon ng buhawi. Mismo doon, malapit sa bahay na pinagtitipunan ng anak mong panganay, birthday niya, lahat ng mga anak mo nandun. Tinamaan ng buhawi, patay lahat ang anak mo. Grabing kasawian yun sa buhay. Nawalan siya ng ari-arian. Tapos ano pa nangyari, kapatid? Namatay pa ang kanyang mga mahal sa buhay. At hindi lang yun, tinubuan pa siya ng sugat sa buong katawan. At anong ginawa ni Job? May sinabi siya sa Job 13:15. Ang sabi, hindi ako natatakot kung patayin man din ako ng Diyos. Ibig sabihin, kahit walang natira na anumang ari-arian si Job, hindi siya tumatalikod sa Diyos. Hindi niya itinakwil ang Diyos, hindi niya isinumpa ang Diyos. Kung ikaw yun, baka sinumpa mo na ang Diyos. At hindi ka namin makikita pa kahit anino mo sa gawain sa Panginoon. Kahit anong follow-up sa'yo ng mga kapatid, tinataguan mo na sila. Kasi bakit? Grabe yung pagre-rebelde mo sa Diyos. Pero kung may emuna faith ka, katulad ka rin ni Job at ni Abraham, nananatili sa Diyos. Kaya ang tanong, kapag nawalan ka, kapag nasaktan ka, kapag hindi nasagot ang panalangin mo, ang ibig sabihin ng emuna faith, Lord, hindi pa rin ako aalis sa iyo. Lord, hindi kita iiwan. Lord, magpapatuloy pa rin ako maglingkod sa iyo. Yan ang emuna faith. Ang tanong, meron ka ba niyan? Kaya ang emuna faith ay pananampalatayang nananatili kahit walang sagot ang Diyos sa prayer mo. Ang emuna faith ay pananampalatayang hindi bumibitaw sa Diyos kahit hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang tunay na pananampalataya ay katulad ng emuna faith na nananatili siyang tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Yan ang emuna faith. Meron ka ba niyan? Yan yung faith na nagligtas sa iyo nang sumampalataya ka kay Kristo. Kung yun ang taglay mong faith. Kasi merong tao, naniwala kay Kristo, tinanggap, after, hindi na namin nakakita pa, ayaw na mag-serve kay Lord. Anong uri ng faith meron yun? Emuna? Hindi siya nagpatuloy eh.
Yung faith niya, ito lang yun, intellectual, hindi tumagos sa puso. Ang emo na faith, hindi intellectual faith yan. Mamaya paliliwanag ko yung intellectual faith. Para lubos niyong naunawaan at maintindihan. Now, dako tayo sa point number 2. Point number 2, emo na faith does not only stays with God, but holds on with God. Yan po ang emo na faith. Pananampalataya na matindi ang kapit sa Diyos. Hindi lang nananatili sa Diyos, kundi ang emo na faith, ang kahulugan ay pagkapit sa Diyos ng mahigpit. Pwedeng kumapit ka pero hindi mahigpit. Yung emo na faith ni Abraham at ni Job, na dinuktong ko si Job, ay faith kung saan, kapatid, kumakapit sila ng mahigpit. Dahil sabi nga, hindi lang po naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos na magkakaanak siya ng kasindami na mga bituin sa langit at mga buhangin sa dagat. Kundi anong ginawa niya? Lubos niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Diyos. Kasama po sa kahulugan ng emo na faith ay ang pagsusugal ng ating kinabukasan sa mga pangako ng Diyos. Kahit hindi natin alam ang kakahinatnan ng ating mga desisyong ginawa. Parang din yan, nung ako ay mag-full-time pastor, kailangan ko mag-resign sa trabaho, hindi ko alam kung ano magiging future ng gawain ko. At that time, 90 na ang dumadalo. Pero sa 90 na yon, kalahati ang aktibo, kalahati, minsan nariyan, minsan wala. So sila po ay palitaw at palubog. Yung kalahati nun. At that time, ang offering, hindi kayang bumuhay ng pastor. Pero, bagamat, sumasagi sa isip ko, may kinabukasan ba ako sa pagpapastor? Paano na kaya ang magiging buhay ko? Salamat sa Diyos, binigyan ako ng Diyos ng emo na faith. Isinugal ko ang buhay ko sa pagpapastor. Hindi ko alam kung ano ang kakahinatnan ng buhay ko. Yun po yung willing to take a risk. Yan ang emo na faith. Kapit tuko sa Diyos. Kaya bang isugal ang kinabukasan mo? Kasi ang ginawa ni Abraham dito, nang sinasabing Abraham believed God, and God credited to him as righteousness, itinali ni Abraham ang kanyang sarili sa Diyos. Oh, itinali, no? Ibig sabihin, kapatid, hindi niya inihiwalay ang sarili niya sa Diyos at sa mga pangako nito. Ibinigkis niya ang sarili niya sa Panginoong Diyos. Yan po ang emo na faith, kapatid, na atin pong pinag-aaralan. Parang may isang lalaki, may pamilya ito at nawalan siya ng trabaho. Walang pera yung lalaki, puno pa siya ng utang. Pwede po siyang magreklamo sa Diyos. Pwede siyang sumuko sa problema at iwanan na ang Diyos at ang pagiging Kristiyano. Pwedeng iwanan na niya ang pagdalo ng gawain sa Panginoon o pagpapagamit kay Lord. At nasabi ng lalaking ito, mag-a-abroad na lang ako. Pero mas pinili niya ang magtiwala sa Diyos araw-araw. Dahil siya'y nananalangin sa Diyos araw-araw, patuloy na faithful siya sa Diyos kahit walang kasiguruduhan ang kanyang kinabukasan. After ilang buwan, binuksan ng Diyos ang mas magandang trabaho, doble pa ang kinita ng lalaking ito. Yes, hindi agad naranasan ang tulong ng Diyos, pero may nangyaring kababalaghan sa kanya sapagkat natuto siyang kumapit sa Panginoon. True to life story po yan, kapatid. Sabi, ang misis ko lang binisa, pagka babanggit ka ng kwento, huwag mo babanggit ang pangalan ng tao, ha? Huwag daw babanggit ang pangalan ng tao. O yan, di ako babanggit ang pangalan ng tao. Pero kinuwento ko, yung totoong buhay ng tao. Natuto siya kasing maghintay. Kung hindi siya natuto maghintay,
malamang nag-backslide na yung tao. Bakit siya natutong maghintay? Kasi ang faith niya ay emuna faith. Hindi intellectual faith. Alam niyo po, ang delay sa ating mga pananalangin o ang delay sa pagtugon ng Diyos sa ating mga prayer ay hindi denial ng Diyos. At ang ating paghihintay ng matagal sa ating mga pinapanalangin ay hindi po ito pagkatalo. Kaya hindi porket hindi agad sumagot ang Diyos sa iyong mga prayers, ay tumanggi na po siya. Ang delay ay hindi rejection, maring ito ay preparation ng Diyos lamang para sa iyo. Tandaan ninyo si Abraham. Si Abraham, matagal bago siya nakaanak kay Sarah, 25 years. Ngayon, hindi lang si Abraham yun, si Joseph, na anak ni Jacob, ay dumaan muna sa kulungan bago maganap ang kanyang panaginip na maging leader sa kanyang pamilya at maging leader sa Egypt. Ilang taon ang hinintay before his dream came true? 13 years si Joseph. Bumitaw pa siya sa Diyos during that time, nakulong pa siya. Inakusahan pa siyang rapist. Saka yung makakita nung sinira pa yung reputasyon niya. Pero yun bang dahilan na may nanira sa iyo, ichinismis ka, at bibitaw ka na sa Panginoon? Hindi po yun ang nangyari kay Joseph. Si David, siya po ay napropisayahan ni Prophet Samuel na magiging hari sa Israel. At si David po, kapatid, ay pinahiran ng langis para maghintay na maging hari. At ilang taon bago naganap yun. 15 to 20 years po yun. At nangyari. So, hindi sila dinenay ng Diyos, kundi inihanda sila ng Diyos. Kaya kung ang mga panalangin mo ay hindi pa dumarating, huwag kang ma-discourage. Inihahanda ka lang ng Diyos. Yan ang emuna faith. Kaya pag sinabi, tagal ng panalangin mo, piniprepare lang ako ng Diyos. Yan ang emuna faith. Hindi yung, tagal mo na pinapanalangin, ngayon wala nangyayari. Oo nga eh. Inisip ko nga, mukhang magbabackslide na ako. Hindi mo na ako magiging worker ngayong taong ito. Kasi mga prayers ko, wala eh. Di ba? Walang katugunan sa mga prayers ko. Nagtatampo ka kay Lord. At gusto mong ibato sa Diyos yung pag-resign mo bilang worker. Yun ang gusto mong parang iganti sa Diyos. Wala kang emuna faith. Tapos sabi mo, ligtas ka. Hindi ka saved. Hindi ka saved. Wala kang emuna faith. Kasi ang emuna faith, nananatili yan sa Diyos. Kapit tuko yan sa Panginoon. Amen? Bilungan mo nga ang katabi mo, may emuna faith ka ba? At point number 3, ayan. Pasensya na kayo. Ayan, nasa point number 3 na tayo. Emuna is faith that obeys God. Thank you. Ang emuna faith ay pananampalatayang sumusunod sa Diyos. Naku, mahalagang bagay ito na kailangan nating matutunan ang emuna faith, faith that obeys God. Alalahanin niyo uli si Abraham. Ang kanyang faith ay emuna at hindi intellectual faith. Bakit? Dahil nung hingin sa kanya si Isaac para ihandog sa Diyos na papatayin at susunugin, hindi siya tumanggi. Ang ating emuna faith ay dinadaan ng Diyos sa testing katulad ng kay Abraham. Isipin ninyo ang panloob na pakikibaka, inner struggle ni Abraham. Kasi nangako ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Isaac, pagpapalain ng lahat ng bansa. Pero ngayon, inuutusan siya ng Diyos na ialay si Isaac bilang handog na susunugin. Ang tanong, paano magiging totoo ang dalawang ito? Na mula kay Isaac, tatawagin siyang pagpapalain siya sa pamagitan niya, pagpapalain ng lahat ng bansa, and then papatayin naman niya. At karamihan sa mga taong nagbabasa ng Bible ay nakatuon ng gusto sa pagsunod ni Abraham. Pero alam niyo po, matindi po kapatid, yun pong ginawang pagsunod na yan ni Abraham. Yun yung larawan ng emuna faith.
Dahil kung babasahin niyo ang Genesis chapter 2, verse 2, ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak na minamahal. Yung salitang, your one and only son that you love. Yung one and only na yun, yan po ay sa Hebrew na salitang yakid. Nang ibig sabihin ay irreplaceable beloved. Walang pupwedeng pumalit sa Kanya. Irreplaceable. Walang pupwedeng humigit sa Kanya. Yun ang pakiramdam ni Abraham. Kung bibigyan man siya ng ibang anak, ayaw niya na, tatanggihan niya na, ito lang, si Isaac lang. Pero hiningi sa Kanya ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung uunawain niyo yung yakid, hindi simple eh. Kasi, hindi siya pwedeng ikumpara. Yun ang ibig sabihin ng one and only. Hindi siya pwedeng ikumpara sa kanino man dahil siya ang bunga ng himala ng Diyos, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos, at siya ang laman ng puso ni Abraham. It is as if Abraham was committing the sin of idolatry. Inidol niya si Isaac. Yun ang salitang yakid sa Hebrew. Yung one and only. Pagdating po, mula sa Hebrew yan nagkaroon ng translation from Hebrew to Greek. At ang mga nag-translate ay tinatawag na Septuagint, mga 70 scholars. Mula sa Hebrew, tinranslate nila sa Greek, kaya sa Old Testament, may Greek Old Testament Bible. Pero yung mga nag-translate na mga Greek scholar, hindi nila alam kung paano nila i-describe yung yakid, yung one and only, sa Genesis chapter 22. Kaya ang inisip nilang proper na gamitin na Greek word ay monogenes. Ibig sabihin, a unique kind. Yun din po sa New Testament na ginamit din yung sinasabing, the only begotten. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten. Only begotten. Yakid din po yun Yun din po yung yakid. Irreplaceable son. Walang ikukumpara. Walang pwedeng pumalit sa kanya sa puso ng ama. Ganon din yung feeling ni Abraham doon sa anak niya. Walang pwedeng pumalit. Siya lang. Dahil lahat ng mga patungkol sa kinabukasan ng future ng lahi ni Abraham, nakasalalay lahat kay Isaac. Tingnan ninyo, kahit inidolize niya, but he was willing to release his irreplaceable beloved son. Yun ang emuna faith. Kaya mong bitawan ang anumang irreplaceable na bagay na sa pakaramdam mo, pag nawala ito, gumuho na ang buhay mo. Pag nawala siya sa buhay mo, gumuho na ang mga pangarap mo sa buhay. Kung hindi mo kaya, wala kang faith katulad kay Abraham. Yung faith, yun yung faith na nagpapaging matuwid ka sa harapan ng Diyos Yun yung faith na magliligtas sa iyo hindi mo kayang ibigay lahat. Ano naman nyo? Intindihan niyo pa ba ako, kapatid? Salamat sa Diyos, nagkakaintindihan pa tayo. Ang emuna faith ni Abraham ay hindi bulag na paniniwala, kundi isang malalim at may kapalit na pagtitiwala sa Diyos na kanyang nakasama at nakilala ang Diyos sa loob ng maraming taon. First time na nag-reveal ang Diyos sa kanya when he was 75. Tapos itong kasaysayan patungkol kay Isaac, nasa mahigit 100 years old na siya niyan. So for 25 years, kasama niya ang Diyos sa buhay niya. Pero bagamat kasama niya ang Diyos, yung ibinigay na gift sa kanya, si Isaac, tinuri niyang irreplaceable, beloved. Walang kapalit.
Pag nawala yun, parang ikamamatay ni Abraham sa buhay niya. Grabe. Alam niyo po, pag hindi mo alam, yung ancient Hebrew na kahulugan ng one and only na yun na binabanggit sa Genesis chapter 22, parang nagbasa ka lang ng comics na dinaanan mo lang at walang dating sa'yo. Pero kung naintindihan mo yung binabasa mo, na ang salitang, your one and only son that you love, sabi ng Diyos sa kanya, i-offer mo siya sa akin bilang handog na susunugin. Your one and only son, your irreplaceable son, ialay mo siya sa akin. Tumutol ba si Abraham? Hindi po. Grabe yung emuna faith niya. Yung wala nang ipapalit pa, para baga may boyfriend ka o girlfriend mo, na ang tingin mo irreplaceable. Wala nang, kung magkakaroon man ako ng iba pa, hindi na lang sila, siya na lang. Kaya kung halimbawang mabubuhay ka sa ikalawang buhay, kung naniniwala ka kapatid sa tinatawag na nirvana, yung paniwalang nirvana, na pag namatay ka, babalik ka ulit sa mundong ito, sa ibang pagkatao naman. At kung siya pa din ang iyong magiging boyfriend o girlfriend, papayag ka ba? Sasabihin mo, siyempre, because she is irreplaceable sa akin. Ganun ang feeling. Pinaliliwanag ko lang yung Yakid, Y-A-C-H-I-D. Yun ang Hebrew na Yakid, one and only, sa Genesis chapter 22. Tingnan nyo. Pero willing mawala kay Abraham. Yung irreplaceable na yun because of the emuna faith na meron siya. Kaya kung may mga babaitaan tayo, aktibo rito sa church, and then nakipag-break yung boyfriend niya sa kanya. At siya ngayon, kapatid, nanlamig na, ayaw na maging worker, at ayaw nang dumalo sa church, kahit sa anumang church. Ang tanong, may emuna faith ba siya? Kung wala siyang emuna faith, yun yung faith ni Abraham Nasabi ng Diyos, matuwid ka na. Di ba sabi, pag may faith tayo kay Jesus Christ, diba, magiging matuwid na tayo. Yun din yung sinabi ng Diyos Una pa lang finish na ang gospel kay Abraham sa Genesis chapter 15, verse 6. Di ba sabihin, hindi saved yung tao pala. Dahil wala siyang emuna faith. Nadadamay ang Diyos na wala namang kinalaman sa breakup nila. Pati ang pagiging manggagawa, nadamay. Hindi man breakup, natisod na lang sa isang kapatid. Di ba? Kinakamayan niya, hindi siya nakamayan. And then, nang hindi na nagdadalo sa gawain, pinalo up, ayoko na maglingkod sa Diyos. Ayoko na maging worker kasi yung taong yung kinamayan ko, hindi naman ako kinamayan. Offended. Yung ba may emuna faith? Wala! Save ba yun? Hindi! Akala niya ngayong pupunta siya sa langit, magugulat na lang siya. Makakaranas pa na siya ng eternal judgment. Na sa next week, yun na po magiging bagong team natin. Eternal judgment. Okay? Walang hanggang kahatulan. Para maintindihan ninyo. Okay? Okay ba yan, kapatid? Ibang klase yung faith ni Abraham. Uy, ang dami na yan, Ako, dalawa, baon din ako Okay, sige. Kaya kahit gaano kalakas ang faith mo, kung wala kang obedience sa Diyos, hindi yan emuna faith. Kapag ang lahat ng pangarap mo ay gumuho sa'yo, anong gagawin mo? Your dreams are shattered before your eyes. Lahat ng pangarap mo ay nawasak, nasira sa harapan mo. Anong gagawin mo? Susuko ka na? Aalis ka ba sa kalinga ng Diyos? Magre-rebelde ka ba sa Diyos o mananatili ka sa Kanya? Kapit-tuko ka pa rin ba sa Diyos? Yan ang emuna faith. Naalala ko kay Job, di ba? Sabi ng misis niya, ano Job? Sumpain mo na ang Diyos mo, tapos mamatay ka na.
Anong sabi ni Job? Hindi ba tayo makakatanggap ng kahit masama sa Panginoon? Kung makatanggap man ako, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Yan ang emo na faith eh. Kahit maraming problema, hindi lumalayo sa Diyos. Grabe, kapit tuko. Pakitanong nga sa katabi mo, tuko ka ba? Ang emo na faith ay para tayong tuko. Kapit tuko. Hindi siya intellectual faith. Okay? Ang emo na faith ay hindi intellectual faith. Ano ang intellectual faith? Kalibitin mo katabi mo, sabi mo, wag ka muna matutulog, wag ka muna pipikit ka mo. Makinig kang maigi. Ang intellectual faith ay isang uri ng pananampalataya na nakabase sa isip. Nakakaunawa siya ng katotohanan. Yes, alam niya yung truth. Si Jesus Christ, the only Savior. At sumasang-ayon siya sa salita ng Diyos. Alam niya, totoo ang nasa Bible. Pero, yung paniniwala niyang yun, hindi umabot sa puso niya. At hindi ito nagre-resulta sa kanyang pagsunod. At yung kanyang paniniwala, hindi nakapagpabago ng buhay niya. Hindi yun emo na faith. That is intellectual faith. Ang intellectual faith ay alam mo na may Diyos at totoo ang Diyos. Pero hindi mo ito isinasabuhay. Piniliwanag yan ni Santiago, James chapter 2 verse 19. Ang totoo, hindi naintindihan ng maraming Kristiyano eh. Yung sinulat ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi naunawaan ng ibang Kristiyano yan kasi hindi naunawaan ng emo na faith eh. Okay? Pinapaliwanag ni Santiago ano ang emo na faith. Sabi niya, sumasampalataya ka na iisa ang Diyos. Mabuti yan. Kasi demonyo rin na naniniwala, iisa lang ang Diyos eh. Nanginginig pa. May niklala ba kayong demonyo na nabago ang buhay? Walang demonyo na babago ang buhay. Masama pa rin yan kahit naniniwala sila sa Diyos. Amen? Paris ng katabi mo, naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ganun din ang demonyo eh. Pero ang tanong, nabago ba ang buhay ng demonyo? Na-born again ba ang demonyo? Hindi, demonyo yan. Pag sinabing demonyo, masama. Evil. Demons means evil, di ba? Kaya kahit demonyo, naniniwala na may Diyos at totoo may Diyos, pero hindi sila sumusunod. May kaalaman sila patungkol sa Diyos, pero walang pagbabago sa buhay. Ang tawag ng uri ng faith ay intellectual faith. Hindi siya emo na faith. Ang intellectual faith ay naipapakita that you could have faith in Jesus Christ while doing nothing for God. May faith ka kay Lord. Yes, nananampalataya ko kay Jesus. Siya ang aking Panginoon tagapagligtas. Pero, you're doing nothing for God. Kasi ang emo na faith, kapatid, is the willpower to do intentionally for God. Willpower. Paano ko ipaliliwanag itong willpower na ito? Yan ang emo na faith eh. Kahit ang dami-dami mong ginagawa, kahit busy ka sa maraming bagay, sabi mo, ang dami-dami kong ginagawa sa school, ang daming assignment, ang dami kong ginagawa sa bahay, sa trabaho, ang trabaho ko sa bahay ko pa ginagawa, kaya hindi ko na magawa pa ang para sa Panginoon. But if you have that emo na faith, kapatid, kahit gaano pa kadami ang ginagawa mo at ang mga alalahanin mo, pero gagawin mo pa rin ang isang bagay para sa Panginoon. Katulad ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, at sasabihin mo, by hook or by crook, ito'y para sa Panginoon, magsisimba ko sa linggong ito, walang makakahadlang sa'yo. Dahil yan ay emo na faith. Kahit gaano ka ka-busy, ang dami kong ginagawa. Uy, sister, dalo ka sa Sunday. Ay, naku, alam mo naman, busy ako. Pero pag may emo na faith ka, yung kabisihan mo, nilalagay mo sa ilalim ng iyong paa. Sapagkat bakit? You have the willpower to do intentionally what God wants. Intentional. Gagawin mo yun kasi para sa Diyos to.
Kaya hindi pwedeng magre-reason out ka. Mangangatuwiran ka. Ay, hindi ako makaka-attend ngayon. Daming assignment sa school. Oo. Walang emuna faith eh. Ang may emuna faith, magugulat pa nga yung tao. Di ba dami-dami mong ginagawa? Para kay Lord to eh. Pagbalik niya, ang dali niyang matapos yung mga project niya. Nasa ko yan, estudyante rin ako. Estudyante ako nung araw sa PUP. Ang daming assignment na dapat gawin. Pero kailangan ko nasa church ako. Importante yun eh. Manggagawa ako. So, inuna ko muna yung church. Tapos babalik na ako ng alas 11 ng gabi. Doon ako gagawa ng assignment. Wala pang alas 12, tapos lahat ng assignment ko, nagulat ako. Kasi emuna faith yun eh. At doon ko nakikita yung galaw at kilos ng Diyos. Amen? Kaya pwedeng may paniniwala ka kay Kristo, pero wala kang ginagawa para sa Diyos. Amen po ba? Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba yan? Baka tumalon yan. Sabi niya, ako yun. Na mali yung pagtatalon niya. An intellectual faith means you could have faith in Jesus while risking nothing for Him. Yan ang intellectual faith. Hindi yan emuna faith. Yes, nananampalataya ka kay Kristo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pero, wala ka namang ginagawang bagay na dapat mong isapanganib ang sarili mo. Naniniwala ka kay Kristo na siya ay Diyos at Panginoon mo. Naniniwala ka sa Kanya mga salita. Pero hindi ka marunong magsakripisyo para sa Kanya. Hindi ka sumusunod kapag mahirap at hindi mo binibitawan ang maling gawain na ginagawa mo. Katulad niyan, sasabihin mo, ay, leader, di mo na ako makakati ng Sunday ngayon, walang tao sa bahay, ako lang. Hindi ko kayang iwan ng bahay namin, baka mamaya mapagnakawan kami. Baka mamaya magkasunog sa kapitbahay namin, walang tao rito, kaya hindi mo na ako makakalalis. Di ba nanampalataya ka kay Kristo? Where is your emuna faith? Wala. Are you saved? Yes, sabi niya, yes, but you have no emuna faith. Ayaw mo mag-take ng risk kasi ang may emuna faith, nagte-take ng risk. Kaya mong iwan ang bahay mo. Hindi ka mapagnanakawan. Alam mong poproteksyonan ng Diyos yan. Ay, hindi mo na ako makakapunta sa gawain kasi alam mo, masakit yung ilong ko eh. Masakit ang kamay ko. Tsaka dami kong assignment sa school. Pasensya na. Hindi ako makakasamba sa Diyos ngayon. Tanungin mo siya, nanampalataya ka? Yes! Dapat na bang i-memorize yan? Nananiwala ko kay Kristo, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas sa aking buhay. Pag namatay ako, langit ako. Pero you're not willing to take a risk. That is not the faith that saves. Because the faith that saves is emuna faith. Willing to take a risk. May faith ka sa isip, pero walang epekto sa buhay mo. Hindi po yan emuna faith. Yan ay intellectual faith. May belief, pero walang risk. Amen? Ang faith na nagliligtas ay emuna faith, willing to risk your life, even your future, for Jesus. Kasi yung mga alagad. Kayo ba nakapag-aral ba kayo ng church history? Walang alagad na namatay na masarap ang kamatayan nila. Maraming mga alagad ng Panginoon, ang kamatayan nila ay worst. Yung iba pinagutan ng ulo, yung iba ipinako na pabalintuad, yung ulo nasa ilalim, yung paa nasa taas. Pakros ang pagkakapako kay Pedro. Yung iba niligari ang katawan. Kaya mo ba yon? Anong uri ng faith meron sila? That's emuna faith. Willing to take a risk. Ikaw, willing ka ba? Konting bagay lang. May tangkaso ka lang ng konti, may ubo, hindi ka na makapunta sa church. Yun ba ang emuna faith mo? Hindi. Hindi ka na makapagpagamit sa Panginoon. Wala ka lang pera. Wala na. Nagbago na ang lahat sa'yo dahil wala kang pera. Amen? Hindi ka makapagtiis. Wala pang isang oras, hindi pang natatapos ang preaching, tulog ka na agad. Yan ba ang emuna faith? Not willing to take a risk. Naintindihan niyo po ako, kapatid?
Naalala ko itong Emuna Faith eh. Na-experience ko kasi yan. Nung si Pastor Jace ay sanggol pa lang. Ako ay speaker sa isang church anniversary. Iiwan ko sila ng misis ko at saka si Jace. Sanggol pa lang pero may tigdas si Jace. Namumula siya, maliliit at tigdas, buong buka, pati katawan. Nilalagnat pa. Sabi ko, sweetheart, iiwan ko kayong mag-ina. Ako'y magpipreach. Pero sa feeling sa sarili ko, hindi ko dapat iwan. Dahil siyempre may tigdas yung anak mo, sanggol pa man din si Pastor Jace noong time na yun. Pero nagawa kong iwan. Ipagkatiwala sa Diyos. Doon ko na-realize, nang matuklasan ko ang Emuna Faith, sa ancient Hebrew, na mga ancestors, yun pala ang taglay ng faith ng mga Hebrew ancestors eh. At saka ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. Kaya pala wala sa kanila na kayang subuko. Hindi sumusuko eh. Amen? Iniwan ko. May sakit ang anak ko. Nag-preach ako. Pagbalik ko, sabi ko, sweetheart, kamusta na si Jassel pa ang tawag namin, hindi pa Jace. Jassel, ay, nawala na yung kanyang lagnat at pati yung kanyang, ano ba sinabi kong sakit na yan? Tigdas. Tingnan nyo, sumunod ako sa Lord eh. That's Emuna Faith. Amen? Hindi ko maiiwan. Hindi ko maiiwan si mama at si dado kami sakot sila. May Emuna Faith ka ba? Sumamba ka sa Panginoon, sumamba ka. Hindi ko sila maiiwan. Oh my gosh. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tinuro ni Jesus, di ba? Ang sino mang umibig sa kanyang ama't ina at mga anak ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Di ba natin yung turo na yun ni Kristo? Kasi Emuna Faith yung tinuturo ni Jesus sa New Testament eh. Emuna, kung di mo kaya yun, wala kang Emuna Faith. Yun po yung nagsasave eh. Kaya ang intellectual faith means you could have faith in Jesus Christ while changing nothing for God. Walang nababago sa buhay mo. Sinasabi mo may faith ka kay God, pero ayaw mo namang i-let go ang kasalanan mo. Ayaw mong magbago. Ayaw mong magsakripisyo. Ayaw mong iwan ang bisyo mo na pag-inom ng alak. Uma-attend ka sa church every Sunday morning o Sunday afternoon. Pero, uuwi ka sa isang araw, lasing ka pa, inaaway mo pa ang pamilya mo. Ayaw mong i-give up ang sigarilyo, ang pagsusugal, ang pagdadrugs. That is intellectual faith, not Emuna Faith. At nakakaawa pag hindi nalamat at narinig ang katotohanan ito. Bakit ka mo? Kasi akala niya, ligtas siya. Pagdating ng siya'y mamatay, sa halip na angel ni Lord ang sasalubong sa kanya, puro mga demonyo ang sasalubong sa kanya, dadalhin siya doon sa lugar ng kapahamakan. At sabihin niya, akala ko, save ako. Hindi, wala kang Emuna Faith. Ang paniniwala mo ay intellectual faith lamang. Naniniwala ka sa Panginoon, pero ayaw mo namang magbago. Live-in ka ngayon. Hindi kayo kasal na nagsasama. Kung may Emuna Faith ka, hindi ka papayag na live-in kayo. Magpapakasal ka. Yan ang Emuna Faith. Kung may Emuna Faith ka, hindi ka papayag live-in. Dahil hindi ka papasok sa langit eh. Maliwanag ang sabi ng Bible eh. Di ba? Wala po kapatid na nabubuhay sa immoralidad ang papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nababago ang buhay ng tao. Nag-change ang life ng tao. Kung meron siyang Emuna Faith, yun ang faith na nagliligtas. Kaya ang totoong Emuna Faith, yan ang faith na binibitawan ang kasalanan sa buhay. Kaya kung live-in ka, magpakasal ka na. Kung may kabit ka, iwanan mo na. Pakikalabit nga katabi mo, kung may kabit ka, iwanan mo na. Kung live-in ka, magpakasal ka na. Amen? Sino dating live-in dito, ngayon ay nagpakasal na? Taas ang kamay. Dating live-in, ngayon nagpakasal na.
Ayan, si Sister Cherry. Oh. Hindi naman namin kinausap yan. Bakit dumating sa kanya na magpakasal? Pag may emuna faith ka, yun po kapatid ang maglalagay sa puso mo. Kasalanan to. Kailangan kang magbago. Kung may emuna faith, pag wala, walang salvation po yung tao. Kawawa po eh. Kahit anong pilit mo, ayaw eh. Ang katwiran, hindi pa po ako ready. Wala pang pera. Ah, hindi kailangan ng pera. Amen? Dito sa akin, pwede. Lalo na kung emergency yan. Amen po ba? Pero magpamerienda ka naman. May hapon, ano ha? May pitik ng konti, ano ha? So mga kapatid, naintindihan niyo po ba ang emuna faith? Si Jesus Christ nangaral ng emuna faith. Kasi yan ang susi para maligtas ang kaluluwa ng tao mula sa lugar ng kapahamakan. John 6:47. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Anong uri ng faith ang ipinangaral ni Jesus? Emuna or intellectual faith? Emuna. Emuna faith. Bakit emuna faith? Itong kasunod. Ano bang uri ng faith na mayroon si Abraham? Kaya ibinilan siyang matuwid. Genesis 15:6. Basahin po natin ang Genesis 15:6 lang. 1, 2, 3. Si Abraham. Yes. Next, basahin niyo yung second paragraph, yung faith na uri. 1, 2, 3. Yes, totoo po yan. Pagpasok yan sa isang covenant of loyalty. Yan po ang tunay na definition sa Hebrew ng emuna faith. Pumapasok sa covenant of loyalty. Loyal forever sa Diyos. Hindi po pwedeng nanlalamig ka at dumalayo ka sa Panginoon. Ang tunay na may emuna faith, nananatili siya sa Diyos. At next, yung huling paragraph, 1, 2, 3. O sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ito yung faith na nagliligtas. Faith na nagpapaging matuwid sa isang makasalanan. Ito yung faith na nagbubunga ng pagbabago ng buhay ng isang tao. Ito yung faith na ipinangaral ni Jesus Christ para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao. Hindi siya intellectual faith lang. Tatanggap, parang sinasabing, ang dali lang maligtas. Sige, maniwala ka lang, ligtas ka na. Naniwala nga yung tao. Paglabas, pumunta sa mga kainuman. Habang umiinom, inisip niya, ligtas siya. Walang pagbabago. Hindi yun. Ang emuna faith, yung faith na talaga namang bibitaw ka sa kasalanan. Iiwan mo ang kasalanan. Kung kobrador ka ng wedding, kung kobrador ka ng karera, iiwanan mo ang pangungubra. Katulad sa tatay ko. Ang tatay ko, kobrador ng wedding yan, dati. Nang naisama ko sa gawain, iniwan ang pangungubra sa wedding. Hindi ko naman sinabi sa kanya, Tay, pastor na ang anak mo. Please naman, iwan mo na ang pangungubra mo ng wedding. Kusang iniwan ng tatay ko. Nagulat na lang ako isang araw, umuwi ako sa bahay. Tay, ba't nasa bahay ka ngayon? Anak, hindi na ako nangungubra ng wedding. Kasi nakakilala na ako sa Panginoon eh. Samantalang bata pa lang kami, kobrador na ng wedding ang tatay ko. Doon ako umihingi ng baon nung araw. Pinupuntahan ko sa palengke, dyan sa Santa Mesa. Tay, baon. Bigyan ko ng 25. Elementary pa lang ako. Mula sa kubransa niya yun, tawag ay kubransa. Yung mga nalilikom na taya sa wedding. Bigyan ako ng 25. Hanggang sa ako ay nagpastor, magwiweting pa rin ng tatay ko. Inanayahan ko sa gawain ng tatay ko pagkatapos ng kasal ko. Ng December 31, 1994. Sabi ko, Tay, regalo mo sa akin sa kasal,
dumalo ka sa church. Meron kaming special service January 1, 1995. O sige anak, pupunta ako. Yun, pumunta ang tatay ko. Nag-altar call ako, lumapit sa harapan, dumuhod sa harapan ng tatay ko, umiiyak sa Panginoon. At dahil may emo na faith siya, nabitawan niya yung kanyang pangungubra ng wedding at grabe, pag-iinom ng alak, lagi lasing tatay ko araw-araw. Nawala rin sa kanya yon bago siya namatay noong 2003. May emo na faith eh, nababago ka. Kung hindi nababago ang buhay mo, hindi tumatago sa puso yung faith mo, hindi emo na yun, intellectual faith lang yun. Kaya ang tanong natin dito, kapatid, ay, pakita ko nga, ano bang next ko dyan na slide? Ayan. Basahin natin. Yung pula muna. 1, 2, 3. Yes, kaya nga sabi ko sa inyo, yun yung faith na nagliligtas. Kasi, ito yung naging batayan ng Diyos nang sabihin niya kay Abraham, matuwid ka na, Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos. Okay? Ay naging matuwid. Basahin natin ang Roma 4, ito yun, 3 hanggang 5. Lahat ng babae tumayo. All women, please stand up. At basahin natin ang malakas na tinig. 1, 2, 3. Amen. So, yun, nakita po ninyo kapatid, itinuring na matuwid ang isang makasalanan dahil sa kanyang faith. Ano yung uri ng faith na yun? Faith ni Abraham. Katulad ng faith ni Abraham. Ano yung faith ni Abraham? Emo na faith. Kaya nababago yung buhay ng tao. Kasi yung faith, kumikilos yun. Grabe. Yun yung faith in action. Kaya nga po, di naman malalaman pag nag-preach, halimbawa, may pangako ng Lord. No? Binitawan. Hindi ka mapa-amen. Kasi sisigaw at sisigaw ang puso mo ng amen. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng amen ay aman? Yun din ang Hebrew word ng amen, aman. Yun yung verb na sinasabi, aman. Amen? Na kung saan pinag-uusapan natin, galing sa noun na emuna. Kaya nagre-react ka, tumatanong ka, sumisigaw ka. Hindi yung nangangala na ganyan, tulog ka. Parang wala ka buhay-buhay. Walang emo na eh. Walang emo na faith na kumikilo sa puso. Yung bang nagpipits na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pagiging matuwid. Pag may emo na faith ka, kikilos ka. Wala. Dapat yun, amen. Sumisigaw ka, amen. Amen. Tumatayo pa yan. Gumagano'n pa. Amen. Kasi sa synagogue, ganun po ginagawa ng mga Jews. Kasi alam nila yung emo na faith. Sumisigaw sila. Amen. Hindi ba sa sigaw? Tumatalon pa yan. Nagsasabot pa yan. Hindi lang tuwing pinapa-encourage sila. Hindi po. Nag-react na talaga. Halimbawa, katulad ko, kahit maluma na yung sinasabi ko, kapatid, ang may emo na faith ay kapit tuko sa Diyos. Hindi yung silent na silent lahat. Pag may emo na faith ka, aalingaw-ngaw, amen! Mapapalingon yung iba sa sabihin na, sira ulo ata yun. Ganun talaga mga may emo na faith, mapagkakamalang sira ang ulo. Dahil pagkapit ko sa Diyos ang isang tao, di ba parang isip nila, sobra na yun, pagiging panatiko na yun. Yun ba yung sabihin ng emo na faith pagiging panatiko sa Diyos. Amen? Hindi yung i-bless ka ng Lord ngayon. Okay. Walang kariyak-riyak.
nung nangadal ako ng isang afternoon, hindi nakapangadal si Pastor Jess kasi nangadal siya ng morning. Nagbibitaw ba naman ako ng mga blessing? Tahimik yung linggo, nung Sunday afternoon, parang walang kabuhay. Sabi ko, ano ba kayo? Sabi ko, anong klase kayong mga nakikinig ng salita ng Diyos? Walang ka-react-react. Kasi pag naunawaan mo yung emo na faith, ganun talaga yun eh. Ako ganun, sumisigaw ako, Amen! Amen! Nag-amen ako. Yes! Ay ba, napapalingon. Nag-yes ako eh. Yes! Yes! Ah! Amen po ba, kapatid? Yun. Kaya sino sa inyo ngayon, meron ka bang emo na faith o wala? Kung ikaw ay napagod na, ikaw ay nasaktan ng lubusan at gusto mo nang sumuko. Pero sa puso mo, sinasabi mo, Lord, ayokong umalis sa iyo. Gusto ko pong manatili sa iyo. Gusto ko pong kumapit sa iyo ng mahigpit. May emo na faith ka. At ngayon, lumapit ka sa Diyos. Sabi mo, gusto ko pong, Lord, kumapit sa iyo ng mahigpit. Lord, malapit na akong makabitaw. Ayoko pong bumitaw sa iyo. Aba, mukhang nabubuhay yung emo na faith, mukhang nagkakaroon ka nun. Ayoko pong bumitaw sa iyo. Offend na ako talaga sa katabi ko. Hindi mo talaga kaya. Offend na ako talaga sa kanya. Bigla po kamong binigyan ka ni Lord. Grace din ng Lord yan, ng emo na faith sa iyo. Nag-change lahat. Yung offense mo sa tao, tanggal. Kasi na-focus ka sa Diyos. Yun ang emo na faith, ang focus mo si God. Di ka nakatingin sa tao. Hindi ka tumitingin sa tao. Kasi kung tumingin ka sa tao, hindi yan tunay na faith. Intellectual faith lang yan. Hindi tagos sa puso. Ang emo na faith, ang focus lang niya kay Lord. Kahit maraming kabalbalang ginagawa itong mga lalakang ito sa harapan ko, di ko napupuna yun. Because of my emo na faith. Kasi ang focus ko na kay Lord lang. Amen po ba? Hindi yung, ay nako, suplado si Cyrus, ayoko na, hindi na ako dadalo ngayon. Napatingin lang ako sa kanya, nang gigigil na, parang demonyo na ang mukha agad, agad sa akin, ayoko na, hindi na ako dadalo. Hindi ganun. Hindi ganun ang emo na faith. Ang emo na faith, kahit hindi ka nga pinapansin ng katabi mo masaya ka pa din. Naiinis yung katabi mo. Alam mo hindi pinapansin, okay lang sa kanya. Kasi may emo na faith ka. Amen po ba? Hindi ka hikab ng hikab. Labas pati pangil eh. Okay? So tumayo ang lahat sa atin at tayo ay lalapit sa ating Diyos. May natutunan ka ba? Patungkol sa emo na faith. So hingi tayo sa Panginoon. Hingin mo yan. Kung nakita mo sa sarili mo, Lord, mukhang yan ang kulang sa akin, yung emo na faith. Ayokong umalis sa iyo, Lord. Gusto kong manatili sa iyo. Gusto kong kumapit sa iyo ng mahigpit. Ayokong bumitaw sa iyo, Panginoon. Kapag narinig ni Lord sa iyo yan. Yan ang gusto ni Lord na uri ng faith eh. Anong gagawin niya? Di ba baguhin niya yung pananampalataya mo? Maglalagay siya ng emo na faith sa iyo na tinaglay ni Abraham, tinaglay ni Jacob, tinaglay ni Moses, tinaglay ni David, tinaglay ng mga propeta, tinaglay ni Job, tinaglay ng mga 12 apostoles ng ating Panginoon, at tinaglay ng maraming mga iba pang mananampalataya during the early Christianity. Katulad ni Perpetua at ni Felicidad. Nagbigay ng buhay para sa Diyos. Hindi takot mamatay. Willing to take a risk. Si Perpetua, nung pinahihirapan siya, nasa gitna siya ng amphitheater, ang daming nanonood ng mga Romano. Nilapitan siya ng isang mamamatay tao, na isang Roman soldier.
Itinutok sa kanyang puso yung sword. Ang ginawa niya, hinawakan niya yung sword, itinapat niya sa kanyang lalamunan. Sabi niya, yes, kill me. I'm not afraid of death. Gano'n ang emo na. Tindi, no? Ngayon, hindi ka pa nga mamamatay. Huwebes pa lang, Lunes pa lang, may sakit ka, naisip mo, wala ka sa linggo. Ibig sabihin, hanggang ngayon, Lunes hanggang linggo, tagliho pa rin sakit mo. Lunes pa lang, leader, daw makakatay sa Sunday. Bakit? Lunes ngayon, may sakit ako. Ano yung sakit mo? Masakit ang ilong ko. Masakit ang tenga ko. And then, iniisip niya, ligtas siya. Wala siyang emo na faith. Hindi ganun ang faith that saves. Pag-aralan mo sarili mo. Ikaw ba totoong may emo na faith? O niloloko mo lang ang sarili mo? Dinidisib mo lang ang sarili mo. Kailangan lumapit ka kay Lord. Lord, kailangan ko ng emo na faith. The willingness to take a risk. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Unto you.
Kausapin mo si Lord heart to heart. At tignan mo ang tunay mong katatayuan sa harapan ni Lord. Do I have an emuna faith or intellectual faith? Do I have this real, true faith in my life or not? Kung nakita mo sa sarili mo honestly, nakita mo mukhang wala kang emuna faith, lumapit ka kay Lord. Si Lord naman ay a very gracious God. He is a forgiving God. Kung yung faith nang tinanggap mo siya ay nakita mo, it's just a mere intellectual faith. Hindi tumagos talaga sa puso. This time, come to Him with a pure heart. Come to Him with an honest heart. Lord, I need emuna faith na meron si Abraham, si Isaac, si Jacob, meron si Joseph, meron si Moses, meron ang mga prophets, meron ang mga 12 apostoles ng Panginoon, meron ang mga nabanggit sa church history who were willing to take a risk in their lives. Katulad ni Perpetua at ni Felicidad. Katulad ng mga iba pang mga apostolic fathers during the early Christianity. Na si Saint Ignatius, na hinayaan niyang sarili niyang sunugin sa apoy because he didn't want to renounce Christ as his Lord and personal Savior. Lord, yung mga emuna faith na meron ang mga naunang mananampalataya. Sa panahon ngayon, Panginoon, tulungan mo pong mahayag ito sa buhay ng bawat kapatiran ko na nandito ngayon. Lord, I don't want them to be disappointed when you come. Sapagkat ayoko, Lord, na hindi sila prepared at your coming. That they are not prepared to face you in judgment. Lord, I want them to be prepared, O God. At hindi kami nagkulang ng pangangaral sa kanila na ituro ang emuna faith, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tulungan mo po na paglabas ng bawat isa ay makikitaan sila, Panginoon, ng emuna faith. Willing to do something for you. Willing, Lord, to change their lives. Their willingness to take a risk. Willing to obey you like Abraham did. Bagamat irreplaceable si Isaac sa puso niya. But when you said to Abraham, offer to me your yakid son, your irreplaceable beloved son. Abraham did not hesitate to offer Isaac to you because of the emuna faith that he had. Lord, nawa ganun din kami. May mga pinabibitawan ka na mga irreplaceable na bagay sa puso namin. Help us, Lord, to be willing na ito ay aming bitawan. Anumang bagay na tingin namin irreplaceable, willing kaming isurrender yan sa iyo because of the emuna faith na meron kami. Kapatid, sa mga nandito, kung merong tingin mo sa sarili mo, irreplaceable, kahit bisyo, ang bisyo ay pwede maging irreplaceable na bagay sa buhay ng isang tao. Hindi niya kayang hindi uminom, magsugal, manigarilyo. Bitawan mo yan sa harapan ng Diyos. Kung may emuna faith ka, bitawan mo yung pagsusugal mo. Bitawan mo yung paninigarilyo mo at pag-inom mo. Yan ang faith that saves. Faith that gives you eternal life. Faith mo kay God yan eh. Grabe.
kaya mong i-give up ang anumang bagay na sa tingin mo walang kapalit sa buhay mo. I-surrender mo kay Lord. Kung meron na nakaipit dyan sa iyong wallet na kaha ng sigarilyo, dali mo rito sa harapan, i-offer mo kay Lord. O kung meron kang sigarilyo dyan na nakatago sa wallet mo o sa iyong bulsa, lapit ka sa harapan at durugin mo rito sa harapan sa Panginoon. That is emuna faith. And from this day onward, hindi mo na titikim pa ng anumang usok ng sigarilyo. O kung meron ka man, kapatid, involved ka man sa sugal, sa online. May online gambling. Ang dami na a-addict niyan kahit Christian. Ang dami na nabiktima yan. Surrender mo yan sa Panginoon. Kung may emuna faith ka, you can do it. Because emuna faith, ito po, kapatid, ay nilarawan bilang strong willpower to do intentionally for God. Yung strong willpower, emuna faith yun. Regalo ng Diyos yun sa iyo. Kung meron ka nun. Kung wala, uuwi ka, ganun pa rin ang buhay mo. Walang nagbago. Hindi na wala ang bisyo mo sa buhay mo. Hindi na change ang life mo. Dapat nabago ka. Sabi ni A.W. Tozer, nung una hindi ako makapaniwala sa kanyang itinuturo, only few will go to heaven. Sabi ko, imposible naman yun. Yung pala, marami raw tao na deceive about their faith. Ang faith nila, intellectual, hindi faith na tumatago sa puso. Until pinag-aralan ko at natuklasan ko ang emuna faith. Yun pala ang kailangan. Kasi sa next Sunday, tatalakayin natin ang eternal judgments. Nakakatakot yun, patungkol sa paghuhukom ang ating topic, series teaching yan. Pero hindi ka matatakot kung may emuna faith ka. Matakot ka kung may faith ka kay Jesus, tinanggap mo siya sa puso mo. Pero hindi nababago buhay mo. Hindi ka willing to take a risk. May marami kang reservation sa buhay mo. Hindi mo kayang ibigay, itodo ang buhay mo kay Christ. Natatakot ka. Si Abraham, inilagay niya, sinugal niya ang buhay niya sa Panginoon. Ganon dapat ang gawin mo ngayon. Habang nakapikit ka, kausapin mo si Lord. Speak to the Lord. Ito ay para sa inyo. Hindi ito para sa amin lang. We're after your future destiny. We're not after the numbers here. Hindi tayo nagpaparamihan lang. Kahit konti tayo, pero sigurado, papasok sa langit ang lahat. Sigurado may tunay na faith ang lahat. Emuna faith. The faith of Abraham. Habang nakapikit ka, umusal ka ng personal prayer, heart to heart. Lord,
nakita ko sa sarili ko that mukhang I don't have the imuna kind of faith that Abraham had possessed. Lord, give me this emuna faith. Sabi mo kay Lord, hindi ako lalabas sa church, loob ng church na ito na hindi ko tinatanggap ang emuna faith. Lord, please, give me the grace to receive it. Kasi yung faith na yan, binibigay ni Lord by grace din. Grace lang eh. Kaya ang salvation is by grace eh. True emuna faith. Hingin mo kay Lord yun, mapagbiyaya si Lord. Kung ikaw nakikipag-live-in and then biglang dumating sa iyo, iwanan mo yung kalibiin mo. Hindi simple yun. That's the manifestation of the emuna faith. You cannot do it. Na makikipaghiwalay ka. O halimbawa, ikaw ay second wife, third wife, at na kinausap ka ni Lord, bibitawan mo talaga yung iyong second wife. Kasi alam mo, hindi ayos sa Diyos yun. That's emuna faith. Remember, emuna faith is something that you can do things intentionally. Sasadyain mo talagang gawin. Because you have the willpower. Emuna faith is a strong willpower to do things for God intentionally. Kaya kung may pasugalan ka sa bahay, hihinto mo na yan mula ngayon. Christian ka, di namin alam, may pasugalan ka pala sa bahay. Nagpapasugal ka, nagpapabingo ka sa bahay. Hinihinto mo na yan. If you have the emuna faith. Rabadarada satarababa. Shakatarababa. Shakatasatarababa. Shakakakalalalalalabana. Shat shichuri bidarabada. Shat. Shakukuri bilididudadadadada. Shat. Abba, Father, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Doon sa mga may bisyo pa ng sigarilyo, next Sunday, dalhin mo lahat ng mga kaha ng sigarilyo na ginamit mo. Dito, i-offer mo. Kahit sunugin natin sa harapan lahat yan. Mag-act ka nun. Kamatakot, kamahiya. That's emuna faith. Willing mong isuko. Sa Panginoon ang mga bagay na yun na hadlang sa life mo. Sugal man yan, kung may baraha ka na lagi mong nilalaro, nagsosolitaryo ka parati, araw-araw, hindi nais ni Lord yun. Si Lord ang may hawak ng future natin, hindi ang solitaire. Ang lumikha ng awitin ng solitaire ay patay na si Neil Sedaka, kaya kailangan wala na yun sa buhay mo. Yung solitaire na yan, solitaryo na yan, na dinidetermina mo yung iyong future. Thank you, Abba Father. Sige, makipag-usap kayo kay Lord, personal. Kausapin niyo si God. Lord, I want the emuna faith.
Kailangan ko yan. Gusto ko maging kapit-tuko ako sa iyo, Panginoon. Gusto ko, Lord, na talagang hindi ako bibitaw sa iyo. Remember, Sister Luz Enobay, may cancer na, may sakit na, nag-apply, gusto pa mag-apply na pagiging manggagawa. That's emo na faith eh. At never siya nag-complain sa Diyos. Hindi siya nagsabi sa akin, Pastor, sa dami-dami naman ng mga tao may sakit, ako pang meron ganung uri ng cancer sa atay. Born again na ako, nakakilala ko, anak niya ako, pero never siya nag-question kay Lord. Hindi siya bumitaw, even in her last breath, na ang Panginoon pa rin. Lagi siya nagpapatugtog ng worship songs. Sabi ng kanyang anak na si Cholo sa akin, sa kwarto. She worshiped God in spite na she had cancer. That's emuna faith. Hindi bumibitaw sa Panginoon, kapit tuko sa Diyos. Kahit may mga nararamdaman, hindi bumibitaw sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Abba Father, sa iyong mga salita, Panginoon. Abba, pinagkakatiwala ko po sa iyo, Abba, ang itinurong pangangaral ng iyong mga salita. Nawa, ito, O Diyos, ay gumuhit sa puso ng bawat isa sa kanila. Tulungan mo po itong mahayag, Panginoon, sa mga taong ito. Lord, dito nyo makikita at makikilala kung sino ang tunay na may pananalig sa iyo, Panginoon. Help them, O God, na anuman ang mangyari, hindi sila bibitaw sa iyo. Maglilingkod sila sa iyo, Panginoon. Anuman ang pagdaanan ng kanilang buhay, they will remain faithful to you, Lord. Lord, pumapasok ang bawat isa sa covenant of loyalty. Ang emo na faith ay faith na pumapasok sa covenant of loyalty that we are loyal to you forever. And you are also loyal to us forever and ever. Salamat po. Maingat ko pong binibigay sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, kadakilaan at karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.